Hello mga kuya at ate, ngayon ay ikukawento ko sa inyo kung bakit madami tayong naglalaro nitong 99 Nights in the Forest. Maraming naglalaro ng Roblox 99 Nights hindi lang dahil survival game siya, kundi dahil may kakaibang pakiramdam na nagbibigay ng takot, saya, at misteryo sa bawat gabi. Parang may sariling buhay ang kagubatan, at iyon ang unang humihila sa mga players. Ang kwento ng bawat isa ay nagsisimula sa unang gabing napakadilim, kung saan ang tanging ilaw mo lang ay ang maliit na torch na parang kumikislap sa hangin. Hindi mo pa alam ang nangyayari, pero ramdam mong may gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Dito pa lang, hooked na ang karamihan, dahil gusto nilang malaman kung ano ang naghihintay sa Night 10, Night 50, o Night 99. Isa pang dahilan ay ang thrill ng paghahanda. Sa unang araw, nagmamadali ang mga player maghanap ng kahoy, bato, pagkain, at armas. Simple lang sa simula, pero habang tumatagal, nagiging mas komplikado ang plano. Gumagawa sila ng base, walls, traps, torches at escape routes. Yung simpleng, mag-set ng apoy, ay nagiging malaking bagay kapag napagtanto mong sa dilim pala umaaligid ang mga nilalang na hindi naglalakad, minsan gumagapang, minsan dumadaan lang sa peripheral vision mo. Ang bawat player nagkakaroon ng sarili nilang paraan ng pamumuhay, at ito ang nagiging kwento nila sa laro. Pero ang tunay na dahilan bakit adik ang marami ay ang sense of progression. Gabi-gabi, lumalakas ang kalaban. Minsan walang spawn, minsan bigla na lang sisipain ang barricade mo. Minsan tahimik, pero alam mong may nagmamasid. Iba ang kaba kapag papasok na ang Night 20 at alam mong hindi sapat ang spear mo. Kaya nagkakaroon ng mini-adventures ang bawat player, yung iba nag-e-explore kahit gabi, yung iba gumagawa ng high walls, yung iba nagtetest ng bagong traps. Lahat ay naghahabol ng isang bagay, mabuhay ng mas matagal kaysa dati. Isa pa, may social factor. Sa TikTok, YouTube at streams, pinapakita ng mga tao ang mga nakakagulat na moments nila, yung tipong tahimik sila tas biglang may aninong tumakbo sa gilid. Yung iba namang content creators gumagawa ng Day 99 na challenge, kaya yung mga viewer nagiging curious at gusto rin maranasan ang takot at saya. At dahil Roblox siya, kahit bata o baguhan, kaya maglaro. Walang sobrang komplikadong mechanics, kailangan mo lang ng timing, diskarte, at lakas ng loob. At higit sa lahat, may kwento ang kagubatan. Hindi man ito binibigay ng direkta, pero nararamdaman mong may dahilan kung bakit nagiging mas agresibo ang forest habang tumatagal. Bakit mas madilim ang gabi kapag papalapit ang Night 30? Bakit parang may bulungan sa hangin sa may malalim na parte ng mapa? Bakit may mga kalabang halos hindi mo marinig? Ang mga tanong na ito ang nagpapabalik-balik sa players, ang pakiramdam na may sikreto ang kagubatan na sila mismo ang makakadiscover. Sa huli, ang 99 Nights ay hindi lang laro, isa siyang kwento ng takot, paghahanda, at pagtagal. Bawat gabi ay bagong pagsubok, at bawat araw ay bagong pag-asa. At doon nagiging malinaw, kaya ito kinahuhumalingan ng mga tao, dahil bawat player nagkakaroon ng sariling kwentong hindi nila malilimutan. At dito na nagtatapos ang kwentuhan natin mga ate at kuya. Kung gusto mo ng mga ganitong content mag-like and follow lang. Kung gusto mong maglaro tayo para buhatin ako sa game comment lang mga username para ma-add ko kayo smiley face.